Hindi ko na mabilang kung ilang beses na akong nasaktan. Para bang bawat araw ay may bagong kutsilyong itatarak sa puso ko, pero tuluyan ko pa ring hinahayaan. Ako si Clara, ang babaeng ginawang martyr ng sariling puso. Ang babaeng nagtiis sa pagmamahal na parang lason. Ang asawa ko, si Ramon, ang lalaking minahal ko ng buong pagkatao. Ngunit siya rin ang lalaking patuloy akong binabasag. Noong una, akala ko'y perpekto ang lahat. Maayos ang buhay namin, magiliw si Ramon, at ramdam ko ang pagmamahal niya. Pero dumating ang araw na tila unti-unting nagbago ang mga kilos niya. Naging malayo ang tingin, naging malamig ang yakap. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng pinggan, narinig ko ang mahinang tunog ng kanyang telepono. Tumatawag ang pangalan ng isang babae, Mia. Hindi ko kilala si Mia, pero hindi ko rin alam kung bakit bumilis ang tibok ng puso ko. Nang tinawag ko si Ramon para sabihin nga may tawag siya, biglang tumayo. Kinuha ang telepono at lumabas ng bahay. Walang paliwanag, walang salita. Doon nagsimula ang hinala ko. Sa bawat araw na dumaan, mas naging halata ang mga palatandaan. Madalas siyang umuuwi ng gabi. May mga tawag na laging tinatago. At ang dating matamis na pagtingin niya sa akin ay parang naglaho. Pero hindi ako nagtanong, hindi ako nagalit. Sa halip, nagpakumbaba ako. Naghintay ako, umaasang babalik siya sa dati. Isang gabi, hindi siya umuwi. Mag-isa akong kumakain sa hapagkainan. Ang mga pinggan ay malamig na tulad ng pakikitungo niya sa akin. Ang sakit ng pakiramdam na parang may gumagapang na mga anino sa paligid ko. Nagising ako sa tunog ng pinto ng 2:00 ng umaga. Dumating si Ramon, amoy alak, amoy sigarilyo. Nag-overtime lang ako, sabi niya, pero hindi ako naniwala. Sa kabila ng lahat, ngumiti ako, niyakap siya at sinabi, "Mahal kita." Ang mga araw ay naging linggo, ang mga linggo ay naging buwan. Tanggap ko na ang katotohanan, may babae siya. Pero sa bawat pagkakataon na maaari kong kumprontahin siya, pinipili kong manahimik. Iniisip ko, baka magbago pa siya. Baka ma-realize niya na ako ang nasa tabi niya, ako ang bumuo ng buhay namin, ako ang nag-alaga sa kanya. Pero sa tingin ko, hindi mahalaga sa kanya ang mga sakripisyo ko. Isang gabi, habang inaayos ko ang kanyang mga damit sa kwarto, may nahulog na papel mula sa bulsa ng kanyang jacket. Resibo ito ng isang hotel. Ang petsa ay kahapon. Ang oras ay 5:00 ng hapon. Napaupo ako sa kama, hawak ang papel na parang mabigat na bato. Alam kong hindi ito simpleng business meeting. Hindi ko na maiwasang magtanong sa sarili ko kung hanggang kailan ko titiisin ito. Pagdating ni Ramon, nagkunwari akong walang nalalaman. Ngunit sa loob-loob ko, may apoy na nanunog sa puso ko. Hindi ko na kaya. Kaya't kinabukasan, sinundan ko siya. Sa unang pagkakataon, nagpa siya akong alamin ng totoo. Dahil kung hindi ko gagawin, baka tuluyan na akong mabaliw. Sumakay siya ng kotse at pumasok sa isang restaurant. Nagantay ako sa labas, nakasilip mula sa bintana. Doon ko siya nakita, kasama si Mia. Bata pa ang babae, maganda, nakasuot ng pulang damit na mahigpit ang kapit sa kanyang katawan. Tumawa si Ramon, hinawakan ang kamay niya, at tila nakalimutan na may asawa siya. Napaiyak ako, pero pinigilan ko ang mga luha. Hindi pa tapos ang laban. Nang umalis sila, sinundan ko ang kotse nila hanggang sa isang hotel. Pumasok sila, magkaakbay, parang mag-asawa. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, pero bumaba ako ng kotse at pumasok sa hotel. Naglakad ako sa hallway, hinahanap ang kwartong tinutuluyan nila. Hanggang sa narinig ko ang mga boses nila, mga tawanan, mga bulong. Nasa likod ako ng pinto, nanginginig. Ang puso ko'y parang sasabog. Gusto kong kumatok. Gusto kong sumigaw. Pero tumalikod ako. Umuwi ako ng basagang kaluluwa, basagang puso. Pagdating ko sa bahay, umupo ako sa sofa. Tahimik, walang ilaw. Ramdam ko ang dilim sa paligid. Hindi ko alam kung bakit. Pero kinuha ko ang resibo ng hotel na natuklasan ko kahapon.
Tiningnan ko itong muli at doon ko napansin ang isang detalyeng hindi ko agad nakita. May pangalan ng babae sa resibo, Mia Santos. Santos, biglang bumalik sa alaala ko ang huling tawag na natanggap ni Ramon bago siya umalis noong isang linggo. Ang pangalan sa screen ay Mia. Ngunit may isang bagay na tumama sa akin ng malakas. Ang apelido ni Mia? Santos. Santos rin ang apelido ng dati niyang nobya, ang babaeng iniwan niya bago kami nagpakasal. Tumayo ako mula sa sofa. Nanginginig ang buong katawan. Hindi lang basta babae si Mia. Siya ang babaeng unang minahal ni Ramon. Siya ang babaeng sinakripisyo niya para sa akin. At ngayon, bumalik siya sa buhay namin sa paraang hindi ko inaasahan. Tila nalason ng utak ko sa sandaling iyon. Hindi ko na alam kung ano ang mas masakit, ang pagtataksil ni Ramon o ang katotohanang hindi ako sapat para sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang galit na matagal kong inilibing. Ngunit kasabay nito ay ang takot. Takot na baka may mas malalim pang dahilan kung bakit nagbalik si Mia. Habang nakatayo ako sa dilim ng sala, narinig ko ang tunog ng pinto. Dumating si Ramon. Pagod, tahimik. Hindi siya nagsalita at hindi rin ako. Ngunit alam ko, sa sandaling iyon, may malaking lihim siyang itinatago at handa na akong alamin kung ano iyon. Kahit pa masira ang mundo ko. Pagkatapos ng unang pagtatapat ni Ram na may ibang babae siya, akala ko tapos na ang lahat. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng mundo na tila pinagsakluban ako ng langit at lupa. Pero sa kabila ng sakit, pinili kong manatili. Mahal kita, sabi niya. At sa kabila ng pagdududa, pinili kong maniwala. Pinili kong umasa. 1 taon ang lumipas. Hindi ko alam kung paano ko natutunan ang magpatawad. Sa bawat gabi na nagkukulong ako sa kwarto upang humikbi ng tahimik, pinipilit kong ikumbinsi ang sarili na kaya ko ito. Pero hindi ko alam na sa likod ng kanyang mga ngiti at matamis na salita, unti-unting nasisira ang pagkatao ko. Minsan, umuwi siya ng 10 oras ng gabi. Amoy alak, amoy sigarilyo, at may kakaibang pabango na hindi ko kilala. Nasa kusina ako noon, nagluluto ng paborito niyang adobo. Nang makita ko siya, simpleng tanong ang binitiwan ko. Saan ka galing? Hindi siya sumagot. Sa halip dumiretso siya sa kwarto at sinara ang pinto ng malakas. Ramdam ko ang pagputok ng apoy sa dibdib ko, pero pinili kong huwag magtanong pa. Alam kong hindi ko magugustuhan ang sagot. Sa mga araw na sumunod, naging palaisipan sa akin ang pabangong iyon. Hindi iyon ang karaniwang amoy na dala niya tuwing umuuwi siya mula sa opisina. Pabango iyon ng babae. Hindi ko alam kung paano ko nalaman, pero sigurado ako. Sa bawat araw na magkasama kami, mas lalong tumitingkad ang hinala ko. Hindi ko siya tinatanong. Natatakot ako sa sagot na maaaring makasira sa natitirang pagmamahal ko sa kanya. Isang gabi, nagising ako sa tunog ng cellphone niya. Nasa tabi ko siya, mahimbing ang tulog. Dahan-dahan kong kinuha ang telepono, umaasang hindi siya magigising. Nang buksan ko iyon, nakita ko ang pangalan ng babae, Maya. Puso ko'y bumilis ang tibok, ang daming mensahe, ang daming tawag, ang daming litrato. Hindi ko na tinapos basahin ang lahat. Alam ko na ang sagot. Alam ko na kung bakit tila nawawala na ang init sa pagitan namin. Alam ko na kung bakit mas madalas siyang wala kaysa nandito. Kinabukasan, naglakas loob akong tanungin siya. Sino si Maya? Nagulat siya. Hindi siya makatingin sa akin. Nagbuntong hininga at saka nagsalita. Kaibigan lang, sagot niya na parang walang bigat. Pero alam kong hindi iyon totoo. Ramdam ko sa tono ng boses niya ang pagkabalisa. Ramdam ko sa tingin niya ang pag-iwas. Pero sa kabila ng lahat, pinilit kong magtiwala. Pinilit kong maniwala sa mga salitang, kaibigan lang. Lumipas ang mga linggo. Hindi ko na kayang magpanggap na masaya. Hindi ko na kayang magpanggap na walang nangyayari. Sa bawat araw na dumadaan, unti-unting nawawala ang tiwala ko sa kanya. Pero hindi ko siya maiwan.
Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil umaasa ako na magbabago siya. Siguro dahil natatakot akong harapin ang katotohanang wala na kaming pag-asa. Siguro dahil masyado na akong nasanay sa sakit na dulot niya. Isang gabi, nagpasya akong sundan siya. Hindi ko alam kung saan siya pupunta, pero alam kong hindi iyon ang opisina. Sinundan ko siya hanggang sa isang restaurant. Sa sulok ng restaurant, nakita ko siya. Kasama si Maya. Magkausap sila, magkatabi, magkahawak kamay. Ang sakit na naramdaman ko sa mga oras na yon ay hindi ko maipaliwanag. Tila binagsakan ako ng buong mundo. Hindi ko alam kung paano ko nagawa ang sumunod na hakbang. Lumapit ako. Hindi ko na inisip kung ano ang sasabihin ko. Hindi ko na inisip kung ano ang magiging reaksyon niya. Tulad ng bagyong walang babala, dumiretso ako sa kanilang mesa. "Ram," sabi ko, malalim ang boses, nanginginig ang mga kamay. Pareho silang nagulat. Tumayo siya, pero si Maya nanatiling nakaupo. Halatang hindi alam ang gagawin. "Ano to?" tanong ko. Diretso, walang paligoy-ligoy. Walang sagot si Ram. Sa halip, tumingin siya sa akin na parang bata na nahuli sa maling gawain. Pero bago pa siya makapagsalita, nagsalita si Maya. "Ako ang mahal niya," sabi niya, matigas, walang takot. Ang mundo ko'y nag-iba ng kulay. Ang buong katawan ko'y nanlamig. Ang sakit na naramdaman ko'y mas matindi pa sa lahat ng sakit na dinanas ko noon. Hindi ko alam kung paano ko nagawang tumayo at lumakad palabas ng restaurant. Hindi ko sila binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Hindi ko hinayaan ang sarili ko na magmukhang kawawa. Pero habang naglalakad ako sa madilim na kalsada, naramdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Hanggang sa makarating ako sa bahay, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa akin. Hanggang kailan ako magtitiis? Pagpasok ko sa bahay, naupo ako sa sofa. Tahimik, walang maririnig, kundi ang tunog ng orasan. Kinuha ko ang cellphone ko at tinext si Ram. Ayoko na. Pero bago ko pa man maipadala ang mensahe, biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan ko yon, nakita ko si Ram. Basang-basa sa ulan, humihingal, at may luha sa mga mata. "Hindi ko kayang mawala ka," sabi niya. Pakiusap sa boses. Tumayo ako. Hawak ang cellphone sa kamay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pero bago ko pa siya sagutin, biglang tumunog ang cellphone niya. Sa screen lumabas ang pangalan ni Maya. Nakatingin siya sa akin at ako sa kanya. Sa puntong yon, alam kong hindi na ako ang babaeng pipiliin niya. Hindi na ako ang babaeng kayang ipaglaban niya. At sa wakas, nalaman ko kung ano ang sagot. Hanggang dito na lang. Pagdating ko sa bahay noong gabing yon, tahimik ang paligid. Tanging mga huni ng kuliglig sa labas ang naririnig. At ang mga anino sa dingding ay tila gumagalaw kasabay ng bawat hakbang ko. Hinubad ko ang aking sapatos at marahan akong umakyat sa hagdan. Sa bawat yapak, nararamdaman ko ang bigat sa aking dibdib. Ang bigat ng pagkukunwari, ng pagtitiis, ng mga tanong na paulit-ulit kong sinasagot sa sarili. Hanggang kailan, Maria? Hanggang kailan mo kaya? Pagpasok ko sa kwarto, naroon siya. Si Danny, ang asawa kong laging may dahilan para umalis, para magtrabaho kuno. Pero sa totoo'y may iba palang pinupuntahan. Nakahiga siya sa kama, nakatalikod sa pintuan at tila mahimbing ang tulog. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng ilaw, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang piraso ng papel sa tabi ng kama. Nakapatong ito sa maliit na mesa, bahagyang natatakpan ng kaniyang cellphone. Lumapit ako, marahan, halos wala akong ingay. Hindi ko alam kung anong demonyo ang nag-udyok sa akin, pero kinuha ko ang papel. Isa pala itong resibo mula sa isang mamahaling restaurant sa Maynila. Ang klase ng lugar na hindi namin kailanman pinupuntahan bilang mag-asawa. Sa likod ng resibo, may nakasulat na pangalan ng babae. Elaine. Ang tinta ay tila sariwa pa. Malinaw ang pagkakasulat, parang sinadya upang makita ng sinumang mag-usisa. Halos sumabog ang dibdib ko sa galit, pero pinilit kong pigilan ang sarili.
Hindi ito ang unang beses na natuklasan ko ang mga ganitong bagay. Sa tuwing nahuhuli ko siya, lagi kong sinisisi ang sarili ko. Marahil kulang ako. Marahil hindi ko siya nabibigyan ng kasiyahan. Marahil ako ang problema. Ngunit sa gabing iyon, ang tanong sa isip ko ay hindi kung paano ko siya mapapatawad. Ang tanong ay, ano ang gagawin ko ngayon? Tahimik kong inilapag ang resibo sa lugar kung saan ko ito nakuha. Hindi ko siya ginising. Sa halip, bumaba ako sa kusina, naghanap ng tubig, pero hindi ko na kayang uminom. Ang lalamunan ko'y tila tinik na hindi matanggal-tanggal. Naupo ako sa silya, nakatingin sa kawalan, nang biglang marinig ko ang isang tunog mula sa itaas. Mga yapak. Bumaba si Danny, mukhang inaantok pa, at tumingin sa akin na parang wala siyang alam. Maria, anong ginagawa mo dito? Hindi ka pa ba matutulog? Tanong niya. Sabay hikab. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Gusto kong magsalita. Gusto kong isigaw ang lahat ng sama ng loob. Pero ang mga salitang nais kong bigkasin ay naipit sa lalamunan. Sa halip, ngumiti ako. Oo, ngumiti. Ang ngiti ng isang babae na tila sanay nasa sakit, pero sa loob-loob ay nagbabadyang sumabog. Wala lang, hindi ako makatulog. Sagot ko, kalmado ang boses, pero nanginginig ang mga kamay ko sa ilalim ng mesa. Lumapit siya sa akin, humawak sa balikat ko. Huwag mo nang masyadong isipin ang mga problema. Alam kong minsan mahirap, pero nandito naman ako, di ba? Ang irony ng kaniyang sinabi ay halos ikahimatay ko. Nandito siya. Talaga ba? Paano niya nasasabi yon gayong ang puso niya'y nasa ibang lugar, sa ibang tao? Ang mga salitang yon ay parang lason na unti-unting pumapasok sa sistema ko, pero hindi ko maipakita ang reaksyon. Tumango lang ako, nagpapanggap na naniniwala, tulad ng dati. Umakyat siya muli sa kwarto at naiwan akong mag-isa. Sa katahimikan ng gabi, napagtanto kong hindi ko na kayang magpanggap pa. Hindi ko na kayang tiisin ang paulit-ulit na sakit, ang paulit-ulit na kasinungalingan. Ang mga mata ko'y nag-uumapaw na, sa luha na matagal kong pinigil. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may nabuo akong plano. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nagluto ako ng almusal gaya ng dati. Nagtimpla ng kape para sa kanya, gaya ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaiba. Habang kumakain siya, iniabot ko ang isang sobre. Tumingin siya sa akin. Nagtataka? Bago ito binuksan. Maria, ano to? Tanong niya. Kita ang pag-aalinlangan sa mukha. Basahin mo. Sagot ko. Diretso ang tingin. Walang bakas ng pagmamalimos ng awa. Binasa niya ang laman ng sobre. Isang liham na matagal kong isinulat pero hindi ko kailanman na ipakita. Liham na puno ng sakit, ng pagtatapat, ng lahat ng hinanakit na itinago ko sa loob ng maraming taon. Sa bawat salitang binabasa niya, unti-unti kong nakikita ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Ang dati niyang kumpiyansa ay napalitan ng pagkalito at sa huli, ng takot. Maria, anong ibig sabihin nito? Hindi mo. Hindi mo gagawin to, di ba? Usisa niya, halatang nababahala. Tumayo ako, niligpit ang plato sa harapan ko at humarap sa kanya. Danny, ilang taon na akong nagtiis, ilang taon na akong naghintay na magbago ka. Pero alam mo, hindi ko na kaya. Sa lahat ng sakit na binigay mo sa akin, ito lang ang sagot ko. Pagkatapos kong sabihin yon, tumalikod ako at lumabas ng bahay. Naririnig ko ang sigaw niya, ang pagtawag sa pangalan ko, pero hindi ako tumigil. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman kong malaya ako. Ngunit hindi iyon ang twist na inaasahan ko. Paglabas ko sa pintuan, may isang babaeng nakatayo. Bata, maganda, at may hawak na bag. Tumingin siya sa akin, tila nagulat, pero hindi siya umalis. Sa halip, ngumiti siya. Isang ngiti na may halong kumpiyansa at bahid ng pagmamayabang. Hay, ikaw pala si Maria, ako si Elaine, sabi niya. At sa sandaling iyon, ang mundo ko'y tuluyang gumuho. Ginising ako ng malamig na hangin na
dumadampi sa aking mukha. 3:00 na ng madaling araw, pero wala pa rin si Benjo. Nakahilata ako sa gilid ng kama, suot ang kupas na duster na ilang taon ko nang ginagamit. Ang kwarto namin, na dati punong-puno ng tawanan, ngayon ay tila ba isang malamig na kulungan. Tumitig ako sa kisame, pilit nilalabanan ang bumibigat na damdamin. Sa bawat tiktak ng orasan, parang binibilang nito ang mga pagkakataong nasayang sa piling ng isang lalaking hindi na marunong magmahal. Nang biglang bumukas ang pintuan, halos mapabalikwas ako. Si Benjo, amoy sigarilyo at alak, nakangisi habang iniwasang tumingin sa akin. Bumungad ang malakas na amoy ng pabango. Ibang-iba sa simpleng sabon na ginagamit ko para sa sarili. Hindi ko na kinailangang magtanong. Kita sa kanyang mga mata ang kasalanang paulit-ulit niyang ginagawa. May problema ba? Tanong niya. May halong yabang sa tinig. Hindi ko siya sinagot. Pareho naming alam ang sagot. Umupo siya sa gilid ng kama. Nagtanggal ng sapatos at humikab. Parang wala siyang pakialam sa lahat ng sakit na idinulot niya sa akin. Ang galit na matagal ko nang pinipigil ay unti-unting bumubulwak mula sa kaloob-looban ng aking dibdib. Benjo, ilang taon na nating ginagawa ito. Ilang beses mo na akong niloko? Wala ka bang balak magbago? Tanong ko. Tinig ko'y nanginginig sa sama ng loob. Tumingin siya sa akin, may bahid ng pagkainis sa kanyang mukha. Bakit ba hindi ka nalang manahimik? Pinapakain kita, binibigyan kita ng bahay. Ano pa bang hinihingi mo? Pakiramdam ko'y sinaksak ako sa dibdib. Hindi ko na napigilan ang mga luha. Hindi naman ito ang buhay na pinangarap ko. Hindi ito ang lalaking pinakasalan ko. Ang Benyo na nakilala ko noon, ang Benyo na nangako ng walang hanggang pagmamahal, ay unti-unti nang naglaho. Hindi ko hinihingi ang bahay na ito. Ang gusto ko lang, respeto. Gusto ko lang na mahalin mo ako, Benyo. Hindi ba sapat ang lahat ng sakripisyo ko para sa'yo? Mabilis ang tibok ng puso ko habang sinasabi ang mga salitang matagal ko nang ikinukulong sa sarili. Tumawa siya. Isang mapait na tawa na parang nanlalait. Sakripisyo. E di sige, magsakripisyo ka pa. Hindi ko naman pinilit na magpakasal ka sa akin, di ba? Parang gumuho ang mundo ko sa sinabi niya. Tumayo siya, dumiretso sa banyo, at iniwan akong nakatulala. Ramdam ko ang malamig na simoy ng hangin, pero mas malamig ang puso ng lalaking minahal ko ng buong buo. Pinilit kong pakalmahin ang sarili. Tumayo ako, nilinis ang kama, at nagdasal na sana'y magkaroon ng pagbabago. Pero sa kaloob-looban ko, alam kong hindi na siya magbabago. Sawa na siya sa akin. Sawa na siya sa buhay na mayroon kami. At ang mas masakit, hindi ko alam kung paano ako makakawala sa hawlang ito. Kinabukasan, nagising ako sa ingay ng kanyang cellphone. Nakahiga siya sa tabi ko, pero parang isang estranghero. Nagpipilit akong nang ngumiti sa harap niya, pero ang mga mata ko'y laging puno ng lungkot. Nakita kong tumawag ang pangalang Liza, isang pangalan na hindi ko kilala. Benjo? Sino si Liza? Tanong ko. Pilit tinatago ang pag-aalala. Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang telepono, dumiretso sa banyo at isinara ang pinto. Nakatitig ako sa pintuan, pakiramdam ko'y tinanggap na niya ang kanyang pagkababaero. Ano bang mali sa akin? Bakit hindi siya makontento? Bakit hindi niya makita ang halaga ko? Habang pinagmamasdan ko ang aking refleksyon sa salamin, napansin ko kung gaano na ako naluma. Ang babaeng masayahin, puno ng pangarap, ay napalitan ng isang martir na walang sariling identidad. Hindi ko alam kung paano ako nakarating sa ganitong sitwasyon. Ngunit hindi ko rin alam kung paano ako makakalayo. Pagkalipas ng ilang araw, napansin kong mas madalas na siyang umuwi ng late. Hindi na siya nakikipag-usap sa akin. Tila ba ako'y isang kasangkapan na lang sa bahay. Ang bawat hapunan ay tahimik, ang bawat gabi ay puno ng kawalan. Hanggang sa isang gabi, habang inaayos ko ang kanyang mga damit, may natuklasan ako. Sa bulsa ng kanyang pantalon, may isang resibo ng hotel. Ang petsa, kakalipas lang ng 2 araw.
Ang pangalan ng hotel, pamilyar. Doon kami unang nag-celebrate ng aming anibersaryo. Biglang bumalik ang alaala ng panahong masaya kaming magkasama, pero mabilis ding napalitan ng sakit. Lumakas ang tibok ng puso ko. Pinagmasdan ko ang resibo. Pilit iniintindi ang bawat detalye. Pero ang isang bagay na mas nagpagulo sa isip ko ay ang pangalang nakasulat sa ibaba. Liza Reyes. Sa gitna ng aking galit at pagkabigo, narinig ko ang tunog ng kanyang sasakyan sa labas. Dumating na siya. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang resibo. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ko na kayang magpanggap. Pagpasok niya sa pintuan, ngumiti siya. Pero kita sa kanyang mukha ang pagod. Bago pa siya makapagsalita, inangat ko ang resibo sa harapan niya. Benjo, ano ito? Tanong ko, puno ng tensyon ng tinig. Napakunot ang kanyang noo. Saan mo nakuha yan? Hindi yan ang sagot sa tanong ko. Sino si Liza Reyes? Mabilis ang tibok ng puso ko, pero pilit kong pinapakita na kaya kong harapin siya. Tumahimik siya, pero sa kanyang mga mata, alam ko na ang sagot. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Ang kanyang pananahimik o ang katotohanang hindi na niya kayang itago ang kanyang kasalanan. Sa wakas, umamin siya. Si Liza, siya ang babaeng mahal ko. Parang dinurog ang puso ko sa mga salitang yon. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pa. Ang mundo ko'y umiikot. Ang dibdib ko'y nag-aalab. Pero bago pa ako makapagsalita, bigla niyang sinabi, "Kung gusto mo, maghiwalay na tayo." Ang mga salitang yon ang nagbigay ng huling dagok sa akin. Ngunit bago pa siya makalabas ng kwarto, may narinig kami mula sa labas. Isang malakas na sigaw. "Benjo, lumabas ka! Lumabas ka! Gago ka!" Nagkatinginan kami. Ang tinig, pamilyar, pero hindi ko agad matukoy. Mabilis siyang tumakbo patungo sa pintuan at sinundan ko siya. Sa harap ng bahay namin, si Liza. Basag-basag ang mukha, hawak ang isang papel. "Sinungaling ka, Benjo. Niloko mo rin ako." Sigaw niya, habang hawak ang isang piraso ng test report. Sa isang iglap, alam ko kung ano ang ibig sabihin ng papel na yon. Positibo. Buntis si Liza. Dumating ang araw na halos hindi ko nakilala ang sarili ko. Parang nawawala na ako sa salamin sa tuwing tinititigan ko ang babaeng nakatingin sa akin. Siya ba ang dating masayahing ako? Siya ba ang babaeng puno ng pangarap at lakas ng loob? Hindi ko na alam. Ang alam ko lang, siya ang babaeng nagtiis, lumuhod, at nagpakumbaba para sa asawang paulit-ulit akong sinaktan. Nagising ako ng madaling araw. Tahimik ang paligid. Nakahiga si Nestor sa tabi ko. Ang amoy ng alak at sigarilyo ay sumisingaw mula sa kanya. Hindi ko na mabilang kung ilang beses ko siyang inihatid sa kwarto ng lasing, kung ilang beses kong tinanggap ang kanyang pag-uwi ng madaling araw na hindi ko alam kung saan siya galing. Pero ngayong gabi, parang may kakaiba. May kung anong bigat sa dibdib ko habang pinagmamasdan ko ang mukha niya. Hindi siya ang lalaking pinakasalan ko. Hindi siya ang lalaking nangakong mamahalin ako hanggang kamatayan. May sulat na natuklasan ako sa bulsa ng kanyang pantalon kaninang gabi habang nililigpit ang mga damit niya. Nakayupi at may amoy ng pabango. Hindi ko alam kung bakit ko pa binuksan, pero alam ko na kung ano ang laman. "Mahal, salamat sa masayang gabi. Hindi ko akalaing magiging ganito tayo. Hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Miss na kita, Carla." Carla, isang pangalang paulit-ulit kong naririnig mula sa mga bulong ng kaibigan, mula sa mga tsismis ng kapitbahay, mula sa mga kwentuhang pilit kong iniiwasan. Ngayon, napatunayan ko na, hindi lang siya tsismis. Totoo siya. Totoo sila. Nagsimula akong mag-isip kung paano ko haharapin si Nestor pagkagising niya. Magagalit ba ako? Magtatanong ba ako? O magpapanggap na wala akong nalalaman, gaya ng dati? Pero habang tinitingnan ko siya, naramdaman ko ang biglang init sa dibdib ko. Hindi ko na kaya.
Hindi ko na kayang ikulong ang sakit. Hindi ko na kayang itago ang galit. Ang sugat na paulit-ulit niyang nilikha, na pilit kong pinapahilom, ay tila hindi na magagamot. Pagdilat ng mga mata niya, agad kong inilapag ang sulat sa harapan niya. Walang salita, walang paliwanag. Pinapanood ko siya habang binabasa niya ito. Ang tingin niya sa akin ay parang isang batang nahuli sa maling gawa. Ano to, Nestor? Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Hindi siya sumagot. Tumalikod siya. Parang hindi niya kayang harapin ang tanong ko. Hindi mo ba sasagutin? Sigaw ko. Ang mga luha ay nagsimulang bumagsak nang hindi ko napipigilan. Isa lang to, okay? Wala to. Hindi ko sinasadya. Sagot niya. Inaabot ang kamay ko para hawakan, pero agad kong tinanggal ito. Hindi sinasadya. Paulit-ulit na lang, Nestor. Paulit-ulit na lang. Hindi ko na napigilan ang sigaw ko. Ano bang kulang sa akin? Ginawa ko na ang lahat, pero bakit ganyan ka pa rin? Bakit hindi mo ako kayang mahalin ng tama? Tumayo siya. Naglakad-lakad sa kwarto na parang nag-iisip ng isasagot. Hindi kita ginugusto saktan, pero hindi ko rin alam kung bakit ko nagagawa to. Mahal kita pero... Pinutol ko ang salita niya. Pero ano? Mahal mo rin siya? Mahal mo rin sila? Mahal mo rin lahat ng babaeng dumaan sa buhay mo? Habang nandito ako, nagpapakababa para sa'yo? Natahimik siya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Takot? Pero hindi dahil sa ginawa niya. Takot dahil alam niyang hindi na ako ang dating ako. Hindi na ako ang babaeng handang magpatawad ng walang kapalit. Ayusin natin to, sabi niya. Halos pabulong. Ayusin natin? Paano? Sasabihin mo sa akin na hindi na mauulit? Ilang beses mo nang sinabi yan, Nestor. Ilang beses mo na akong pinangakuhan. Pero ano? Wala. Wala kang binago. Lumabas siya ng kwarto, iniwan akong mag-isa. Ang mga luha ko ay patuloy na bumabagsak, pero may kung anong lakas ang unti-unting bumubuo sa puso ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling, pero alam ko na kung ano ang gagawin ko. Hindi na ako magpapakababa, hindi na ako magpapakatanga. Habang nagliligpit ako ng mga gamit, may narinig akong tunog mula sa telepono niya na naiwan sa kwarto. Isang mensahe. Hindi ko alam kung bakit ko pa binuksan, pero ginawa ko. Mahal, kailan ka ulit pupunta? Miss na kita, Carla. Hindi na ako nagulat, hindi na ako nasaktan, pero ang sumunod na mensahe ang nagpatigil sa paghinga ko. Nestor, sigurado ka ba? Paano kung malaman niya? Hindi ko kaya kung magalit siya, ayoko ng gulo. Ang sagot ni Nestor sa huling mensahe niya ay parang isang suntok sa dibdib ko. Hindi niya malalaman. Hindi naman siya umaalis. Wala naman siyang lakas ng loob para iwan ako. Pagkalipas ng ilang linggo mula noong huling away namin ni Dan, bumalik na naman siya sa dati niyang gawi. Hindi ko na nga halos mabilang kung ilang beses siyang nagsinungaling tungkol sa mga overtime niya sa trabaho. Pero ang mas masakit ay ang paulit-ulit kong pagtanggap sa kanya na parang wala akong natutunan mula sa mga nakaraan. Kapag bumalik siya sa bahay, amoy alak, amoy pabango ng ibang babae, hindi ko alam kung anong parte ng puso ko ang nagpipilit na magpatawad. Siguro dahil sa takot. Takot na maiwan. Takot sa kung paano ko bubuhayin ang mga anak namin kung mawawala siya. Isang gabi, habang nagluluto ako ng hapunan, nagring ang telepono. Hindi ko inaasahan kung sino ang nasa kabilang linya. Si Marga, isa sa mga kaibigan ko noong kolehiyo. Matagal na kaming hindi nagkakausap, pero ang tono ng boses niya ay parang may mabigat na balita. Lia, hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin ito sa'yo, pero nakita ko si Dan kanina. Aniya, nanginig ang kamay ko habang hawak ang sandok. Kasama niya ang isang babae sa mall. Mukhang magka-holding hands pa sila. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Alam kong hindi ito ang unang beses na may magsabi sa akin ng ganito. Pero bakit parang bawat ulat ay mas masakit kaysa sa nauna? Pinilit kong magpasalamat kay Marga kahit nanginginig ang boses ko. Pagkatapos ng tawag, napaupo ako sa gilid ng kusina.
Nakatingin sa kawali na unti-unting nasusunog ang niluluto kong adobo. Nasa punto na ako kung saan hindi ko na alam kung paano ko ilalaban ang sarili ko. Kung worth pa bang ipaglaban ang pamilya namin. Nang dumating si Dan bandang 10:00 ng gabi, sinubukan kong manatiling kalmado. Hindi ko siya hinarap agad. Hinayaan ko siyang magbihis at maupo. Pero nang pumasok siya sa kwarto, sumunod ako. Dan, simula ko. May nakita ka bang kakilala kanina? Napakunot ang noo niya, halatang nagtataka kung bakit biglang may ganitong tanong. Wala. Diretso lang ako sa trabaho. Bakit? Ang linya niyang yon, diretso, walang bahid ng pagsisisi para itong kutsilyo na tumarak sa dibdib ko. Huwag ka nang magkunwari. Sagot ko, ang boses ko puno ng galit at hinanakit. May nagsabi sa akin, nakita ka, holding hands pa kayo. Hindi siya agad sumagot. Tumayo siya mula sa kama, dumiretso sa bintana at tumitig sa labas. Para bang naghahanap siya ng tamang salita o palusot. Leah, hindi mo naiintindihan. Hindi yung ganoon. Sabi niya sa wakas, pero hindi ko na hinayaang magpatuloy siya. Hindi ganon. Paulit-ulit kang ganito, Dan. Ano bang tingin mo sa akin? Hindi ako tanga. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas na yon. Pero ramdam kong bumigay na ang dam ng lahat ng emosyon na matagal ko nang kinikimkim. Napaiyak ako, napasigaw, at sa unang pagkakataon, hindi ko na ininda kung ano ang magiging reaksyon niya. Lumapit siya sa akin, hinawakan ang balikat ko, pero itinulak ko ang kamay niya. Hindi ko na kayang magpanggap na okay pa ako. Alam mo kung bakit kita tinatanggap pa rin? Tanong ko, halos sumisigaw. Dahil sa mga anak natin, dahil ayokong masira ang pamilya nila. Pero kung ganito rin lang, Dan, paano ko maituturo sa kanila ang tamang pagmamahal kung ako mismo hindi minamahal ng tama? Napatingin siya sa akin, tila nayanig sa huling sinabi ko. Pero bago pa man siya makasagot, may narinig kaming mahina, ngunit malinaw na tunog mula sa pinto. Nang ibaling namin ang tingin, nakita namin si Marco, ang panganay naming anak, nakatayo sa may pintuan. Ang mata niya puno ng luha, ang mukha niya halatang gising na gising sa lahat ng sigawan namin. Mapa, anya halos pabulong, huwag kayong maghiwalay. Parang bumagsak ang mundo ko, hindi ko alam kung paano ko haharapin si Marco sa ganitong sitwasyon. Lumapit ako sa kanya, niyakap siya, pero ramdam ko ang pag-iyak niya sa balikat ko. Si Dan, nanatiling nakatayo, hindi makapagsalita. Sa mga mata ni Marco, nakita ko ang takot, ang lungkot, ang pag-aalala. Sa murang edad, alam niyang may mali sa pamilya namin, pero hindi niya alam kung paano ito aayusin. Pagkatapos ng gabing yon, nagkaroon ng katahimikan sa bahay, pero hindi ito ang uri ng tahimik na nagpapagaan ng pakiramdam. Si Dan, tila iniwasan akong kausapin. Ako naman, pilit na binabalot ang sarili sa mga gawain sa bahay para lamang makalimutan ang sakit. Pero alam kong hindi ko na kayang magpanggap. Hindi ko na kayang itago ang lahat. Hindi lang para sa akin, kundi para sa mga anak namin. Isang umaga, habang nag-almusal kami, biglang nagtanong si Marco, Ma, bakit parang malungkot ka? Napatingin ako kay Dan na para bang hinihintay kong siya ang sumagot, pero nanatili siyang tahimik. Sa puntong yon, alam kong hindi ko na kayang takpan ang sugat ng pamilya namin. Marco, sagot ko, pilit pinipigilan ng luha. May mga bagay na mahirap ipaliwanag sa ngayon, pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Mahal namin kayo ng kapatid mo, kahit anong mangyari. Napansin kong napatingin si Dan sa akin, pero hindi ko na siya pinansin. Sa loob-loob ko, may desisyon akong nabuo. Hindi ko pa alam kung paano ko ito gagawin, pero alam kong kailangang may magbago. Kailangang may wakasan. Nang tumayo ako mula sa hapagkainan para magligpit, biglang may ibinulong si Dan sa akin. Leah, pag-usapan natin mamaya. May dapat kang malaman. Napahinto ako, pero hindi ko siya nilingon. Sa tono ng boses niya, alam kong may mabigat na sasabihin siya. Ngunit sa halip na maibsan ang takot ko, mas lalo akong kinabahan.
Ano kaya ang sasabihin niya? Lumipas ang mga araw na tila paulit-ulit ang sakit na nararamdaman ko. Bawat umaga, pilit kong pinipilit ang sarili kong bumangon. Hindi ko alam kung anong lakas ang nagtutulak sa akin. Siguro ang mga ngiti ng mga anak ko o baka ang matagal ko ng paniniwala na may pag-asa pa kaming mag-asawa. Pero sa bawat pagbukas ko ng pintuan, sa tuwing uuwi siya ng madaling araw na amoy alak at pabango ng ibang babae, unti-unti akong nauubos. Isang gabi, nakaupo ako sa kusina habang naghihintay sa kanya. Ang dilim ng paligid, pero ang ilaw sa maliit na lamparang nakapatong sa mesa ang nagsilbing tanglaw sa akin. Nakahanda ang hapunan na hindi ko na alam kung magagamit pa. Ang tahimik na bahay ay puno ng bigat, ng tensyon, ng mga tanong na ayaw kong sagutin. Maya-maya, narinig ko ang pagkaluskos sa labas. Ang mga yapak niya sa hagdanan ay tila mga palakol na tumatama sa puso ko. Pumasok siya, lasing na naman. Hindi ako kumibo, pero naramdaman ko ang bigat ng kanyang presensya. Napatigil siya nang makita ako. "Bakit gising ka pa?" tanong niya, nang may halong iritasyon at kapabayaan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. "Hanggang kailan ganito, Jaime? Hanggang kailan mo ako paiikutin sa mga kasinungalingan mo?" Ang boses ko'y mababa, ngunit puno ng hinanakit. Natawa siya. Oo, natawa siya. Ang sakit noon. Parang sinampal ako ng katotohanan na hindi niya talaga ako nirerespeto. "Ano bang gusto mong marinig, ha? Na mahal kita? Na ikaw lang?" Hinubad niya ang kanyang jacket at sinampal ito sa upuan. "Ikaw na ang bahala kung maniwala ka." Tumayo ako, nanginginig sa galit. "Hindi na ito tungkol sa paniniwala, Jaime. Hindi mo ba nakikita? Sinasaktan mo na ako. Sinasaktan mo na ang pamilya natin." Ngunit ang sagot niya ay isang malamig na katahimikan. Umiwas siya ng tingin. Lumapit sa refrigerator, kumuha ng tubig, at para bang wala akong sinasabi. Ang pakiramdam ko'y parang hangin lang ako sa harapan niya. Sa puntong iyon, alam kong may kailangang magbago. Ako. Kinabukasan, tahimik ako habang naghahanda ng almusal. Hindi ko siya ginising. Hinayaan kong mahuli siya sa trabaho. Hinayaan kong magising siya nang wala ang dating lambing ko. Ang bawat kilos ko'y may bigat, may paninindigan. Hindi ko alam kung napapansin niya, pero sa loob-loob ko, may nagbabago na sa akin. Sa hapong yon, habang nagliligpit ako ng mga damit, may nahulog sa bulsa ng kanyang pantalon. Isang resibo mula sa hotel. Ang mga detalye ay malinaw, pangalan ng hotel, oras, petsa. Hindi ko na kailangang magtanong. Alam ko kung ano ang ibig sabihin noon. Pilit kong pinigilan ng mga luha. Hindi ko alam kung galit ba ang nararamdaman ko o sakit. Parang pinunit ang puso ko, pero sa halip na maglupasay, tumayo ako, huminga ng malalim, at binitawan ng resibo. Bumagsak ito sa sahig, kasabay ng desisyon kong hindi natatahimik. Kinagabihan, umuwi siya na tila walang nangyari. "Oh, bakit parang tahimik ka?" tanong niya habang nag-aalis ng sapatos. Lumapit ako sa kanya. Ang mga mata ko'y diretso sa kanya, hindi umiwas, hindi nang hina. "Alam ko na, Jaime," sabi ko, diretso at walang pag-aalinlangan. Napatingin siya sa akin, tila nagulat. "Anong sinasabi mo?" "Alam ko na kung saan ka pumupunta. Alam ko na kung sino ang kasama mo," sagot ko habang pinipigil ang panginginig ng boses. "At alam ko na kung ano ang ginagawa mo sa likod ko." Natahimik siya. Ang mukha niya'y hindi ko maipinta. May halong kaba, galit at pagtataka. "Anong pinagsasasabi mo?" Umakto siyang inosente, pero alam kong nagtatago siya ng takot. "Bakit hindi mo na lang aminin?" Sigaw ko. Hindi ko na napigilan ang damdamin ko. "Bakit hindi mo na lang sabihin na wala na akong halaga sa'yo? Bakit hindi mo na lang sabihin na ang lahat ng ito, ang mga anak natin, ang buhay na pinagsaluhan natin, walang kwenta para sa'yo?" Tumayo siya, galit na galit. "Huwag mo akong pagsabihan ng ganyan. Hindi mo alam ang sinasabi mo."
Alam ko, Jaime. Alam ko ang lahat. Hinila ko ang resibo mula sa bulsa ko at itinapon ito sa harapan niya. Ito ba ang hindi ko alam? Ito ba ang sinasabi mong wala akong alam? Napatigil siya. Ang mukha niya'y nanlaki at sa unang pagkakataon, nakita ko siya na parang wala siyang masabi. Hindi siya makagalaw. Nahuli ko siya at alam niyang wala na siyang maitatago. Tumalikod ako, handa nang umalis, ngunit bigla siyang nagsalita. "Huwag mong gawin ito," sabi niya. Ang boses niya ay mababa at puno ng pagmamakaawa. "Mahal kita." Napahinto ako. "Mahal? Mahal?" Ang salitang yon ay parang kutsilyo sa likod ko. Lumingon ako at sa gitna ng sakit, galit at pagkabigo, sinabi ko ang mga salitang alam kong magbabago sa lahat. Kung mahal mo ako, Jaime, bakit mo ako sinasaktan? At kung mahal mo ako, bakit hindi ko maramdaman? Napatigil siya, walang sagot. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng sasabihin, biglang may tumunog na telepono. Tumawag ang isang hindi kilalang numero. Kinuha niya ang telepono at sa harapan ko, sumagot siya. "Babe, nasa bahay na ako. Mamaya na tayo mag-usap." At doon, natapos ang lahat. Ang mundo ko'y bumagsak. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo pa rin. Pero alam kong ang gabi na yon ang simula ng katapusan. Sa araw na yon, hindi ko na alam kung saan ko hinuhugot ang lakas. Parang wala nang natitira sa akin. Pero paulit-ulit kong sinasabi sa sarili, hindi ko pa ito pwedeng bitawan. Ang bahay namin ay tahimik. Masyadong tahimik. Parang nag-aabang ng bagyo. Si Ramon, ang aking asawa, ay umalis nang hindi nagsasabi kung saan pupunta. Karaniwan na yon. Pero sa tuwing naglalakad siya palabas ng pintuan, pakiramdam ko ay may tinik na bumabaon sa dibdib ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na niya akong iniwan para sa ibang babae. Pero hindi ko siya magawang talikuran. Ang tanong ko sa sarili ko ay laging, hanggang kailan ko kakayanin? Habang nakaupo ako sa mesa, pinagmasdan ko ang mga lumang litrato namin sa dingding. Sa mga nangiti namin sa mga larawan, parang walang bakas ng sakit. Parang ang lahat ay perpekto, na para bang ang buhay namin ay isang kwento ng walang hanggang kaligayahan. Pero alam kong kasinungalingan iyon. Sa likod ng bawat ngiti ay may lungkot na hindi ko maibulalas kahit kanino. Ang mga kaibigan ko, ang pamilya ko, lahat sila pinipilit akong umalis. Pero paano? Paano ko iiwanang mag-isa ang lalaking pinangakuan ko ng buong buhay ko? Mabigat ang katawan ko, pero tumayo ako at nagpunta sa kusina. Sinimulan kong maghanda ng hapunan, kahit alam kong malamang hindi siya uuwi ng maaga, o baka hindi siya uuwi kahit kailan. Habang hiniwa ko ang mga gulay, naramdaman ko ang pag-init ng mga mata ko. Hindi ko napansin na may mga luha na palang tumutulo. Hindi ko na mapigilan. Hinayaan ko na lang. Parang ang kusina ang naging saksi sa lahat ng sakit na hindi ko masabi sa iba. Ang ingay ng kutsilyo sa chopping board ang nagsalba sa katahimikang bumabalot sa buong bahay. Bigla kong narinig ang tunog ng pintuan. Bumukas siyon at pumasok si Ramon. Amoy alak siya at kahit malayo pa siya sa akin, naaamoy ko ang pabango ng ibang babae sa damit niya. Hindi ko alam kung paano ko nagawang nangumiti at magtanong, "Kumusta ang araw mo?" Tumango lang siya, hindi man lang tumingin sa akin. Dumiretso siya sa sala at naupo sa sofa, nagbukas ng telebisyon na para bang wala akong halaga. Lumapit ako sa kanya, dala ang isang baso ng tubig. "Gutom ka na ba?" "Handa na ang hapunan," tanong ko. Pilit na pinapanatiling normal ang boses ko. Pero hindi siya sumagot. Nakapako ang tingin niya sa screen, kunwari abala sa programa. Ramdam ko ang malamig na hangin sa pagitan naming dalawa. Parang hindi na kami mag-asawa, parang hindi na kami magkaibigan. Parang magkaibang tao na lang kami na nagkataong nag-iisang bubong, ang sinisilungan. Naupo ako sa tabi niya, pero hindi ko alam kung bakit. Siguro umaasa pa rin akong may sasabihin siya, kahit na alam kong wala. Sa loob ng maraming taon, natututunan ko ng basahin ang bawat galaw niya.
Alam ko, kapag may tinatago siya, kapag may ginawa siyang kasalanan, at ngayon, alam kong may mabigat siyang dala. Pero hindi ko siya kinumpronta. Hindi ko alam kung dahil sa takot o dahil sa pag-asa na magbago pa siya. Nang tumayo siya, akala ko magpapahinga na siya sa kwarto. Pero sa halip, naglakad siya papunta sa pintuan. "Saan ka pupunta?" tanong ko. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng boses ko. "Saglit lang, may aasikasuhin ako." Maikli niyang sagot. Hindi siya tumingin sa akin. Hindi siya nagpaalam. Tumalikod siya at lumabas. Iniwan akong mag-isa sa isang bahay na puno ng mga alaala ng kasinungalingan. Hindi ko alam kung paano ko nagawang sundan siya. Siguro dahil sa desperasyon kong malaman ang totoo. Kinuha ko ang jacket ko, sinilip ang daan kung saan siya nagtungo, at dahan-dahan akong naglakad. Hindi ko alam kung anong hinahanap ko, pero ang mga paa ko ay parang may sariling isip. Sinundan ko siya sa madilim na kalsada, at sa bawat hakbang, ramdam ko ang paninikip ng dibdib ko. Sa kanto, nakita ko siyang pumasok sa isang maliit na tindahan. Sa labas, may isang babae na nakatayo, nakasuot ng pulang damit na kumikinang sa ilaw ng poste. Nakangiti siya kay Ramon, at nakita ko kung paano siyang ngumiti pabalik. Isang ngiti na matagal ko nang hindi nakikita mula sa kanya. Parang nasusunog ang mukha ko habang pinapanood ko sila. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas, pero pumasok ako sa tindahan. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, pero ang puso ko ay parang sasabog. Bago ko pa man siya makumpronta, bigla siyang lumingon at nakita ako. Nagulat siya. Ang babae ay nagtanong, "Sino siya?" Pero bago pa man makasagot si Ramon, ako na ang sumagot. "Ang asawa niya," sabi ko, diretso ang tingin sa babae. Hindi ko alam kung bakit ako kalmado, pero ang boses ko ay parang bakal. Matigas, malamig. Ang babae ay napaatras, pero si Ramon, hindi kumibo. Ang mga mata niya ay puno ng galit, pero ang nakikita ko lang ay ang takot sa likod nito. Lumapit siya sa akin, mahigpit na hinawakan ng braso ko. "Umalis ka na rito?" sabi niya. Pabulong, pero puno ng tensyon. Hindi ko siya sinunod. Sa halip, tumingin ako sa kanya, diretso sa mga mata, at sa unang pagkakataon sa maraming taon, hindi ako umatras. "Bakit?" tanong ko. "Bakit mo ako niloloko? Sa lahat ng sakripisyo ko, sa lahat ng pagtiis, bakit hindi mo magawang maging totoo sa akin?" Hindi siya sumagot. Pero bago pa man niya magawang magsalita, narinig namin ang tunog ng sirena sa labas. Napatingin kami pareho, at doon ko nakita ang mga pulis na papalapit. Hindi ko alam kung bakit, pero ang babae ay biglang tumakbo palabas. Si Ramon, na natiling nakatayo, pero ang mukha niya ay puno ng takot. Bago ko pa man maintindihan ang lahat, isa sa mga pulis ang lumapit sa akin. "Ma'am, asawa niyo ba siya?" tanong nito. Tumango ako. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. "May warrant kami para sa kanya," sabi ng pulis, sabay labas ng papel. Sa isang iglap, bumaliktad ang mundo ko. Ang lalaking iniiyakan ko gabi-gabi, ang lalaking pinagtitiisan ko, ay may mas mabigat na lihim na hindi ko kailanman inakala. Huli na naman siya, 2:00 ng umaga, at naririnig ko pa rin ang pagkalansing ng kanyang mga susi sa labas ng pintuan. Hindi ko na kailangang magtanong kung saan siya galing. Mula sa amoy ng alak na palaging bumabalot sa kanya hanggang sa bahagyang halimuyak ng pabango na hindi akin, lahat ng detalye ay sumisigaw ng katotohanan na matagal ko nang alam. Ngunit gaya ng dati, nanatili akong tahimik. Ang tahimik na yon ang naging sandata ko. Pero sa tuwing ginagamit ko ito, para bang ako rin ang natatalo. Pumasok siya, paika-ika ang lakad, at halos mabuwal ng sumandal sa dingding. "Ang aga mo namang nagising," pabirong sabi niya. Kahit alam kong hindi ako natulog, tumitig lang ako sa kanya mula sa upuan sa harap ng hapagkainan. Ang tasa ng kape ay tinutulak ko ng dahan-dahan sa ibabaw ng mesa. Hindi niya sinagot ang tanong na hindi ko tinanong.
At hindi ko rin siya pinilit. Napatingin siya sa tasa ng kape, pero hindi niya iyon kinuha. Sa halip, dumiretso siya sa kwarto. Iniwan ako sa isang kalmadong silid na puno ng mga sigaw na hindi ko maibulalas. Ang mga araw na tulad nito ang naging paulit-ulit kong mundo. Magtitimpla ng kape, maghihintay, magpapanggap na hindi nasasaktan kapag naririnig ko ang mga bulong ng kasinungalingan mula sa kanyang bibig. Sa tuwing nagpapaliwanag siya, parang awit na paulit-ulit ang tono. Pare-pareho ang salita. Pare-pareho ang pilipit ng ngiti. Trabaho lang to, mahal. Hindi mo naman naiintindihan ang hirap ng ginagawa ko para sa atin. Para sa atin. Ang mga salitang yon ang palaging bumibiyak sa puso ko. Para sa amin ba talaga? O para sa kanya at sa babaeng kasama niya? May mga pagkakataon na gusto kong sumabog. Gusto kong isampal sa kanya ang lahat ng ebidensya, lahat ng text message na aksidenteng naiwan niyang bukas sa kanyang telepono, lahat ng resibo ng motel na nahanap ko sa bulsa ng kanyang pantalon. Pero sa tuwing naisip ko ang mga anak namin, ang mga mata nilang puno ng inosensya, natutulog sa kwarto sa kabila, tila may pumipigil sa akin. Ano ang magiging mukha ng mundo nila kung makita nilang gumuho ang tahanan na sinubukan kong buuin sa kabila ng lahat? Kaya nanatili akong tahimik. Pero ang tahimik na yon ang unti-unting bumibiyak sa pagkatao ko. Mag-aalmusal ka ba? Tanong ko sa kanya nang bumalik siya sa kusina. Mukhang bagong paligo, ngunit halata pa rin ang pagod sa kanyang mga mata. Tumango siya, pero hindi niya ako nilingon. Naglagay ako ng pagkain sa plato niya, sinangag, itlog at tuyo. Walang imik, kumain siya. Tumitig lang ako sa kanya, sinusubukang hanapin ang lalaking minahal ko noon. Kung nasaan siya, hindi ko alam. Parang dayuhan na ang kaharap ko. Ang bawat galaw niya, ang bawat tahimik niyang pagnguya, parang nagtatanong, hanggang kailan mo ako titiisin? Pagkatapos niyang kumain, tumayo siya at nagpaalam. May meeting ako mamaya, baka gabihin ako ulit. Hindi ko alam kung totoo iyon. Hindi ko na rin tinanong. Tumango lang ako, gaya ng dati. At gaya ng dati, iniwan niya ako sa bahay, kasama ang mga tanong na walang sagot. Sa araw na yon, hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-isip. Ano ba ang kahulugan ng pagmamahal? Ito ba ay pagtitiis? Ito ba ang pagyakap sa sakit ng paulit-ulit hanggang sa masanay ka na at hindi mo na maramdaman ang hirap? O ito ba ang pagpapaubaya? Ang pagbigay ng lahat ng meron ka, kahit ang kapalit ay ang pagkawala ng sarili mo? Paulit-ulit kong tinanong ang sarili ko, pero walang sagot ang dumating. Kinagabihan, dumating siya ng mas maaga kaysa sa inaasahan ko. 10:00 pa lang, naririnig ko na ang kanyang mga paa sa harap ng pinto. Binuksan niya ito at ang unang bagay na napansin ko ay ang pagkaputla ng kanyang mukha. May problema ba? Tanong ko. Pilit na hinahanap ang anumang senyales ng kasinungalingan sa kanyang mga mata. Ngunit ang sagot niya ay isang tanong din. Nasaan ang mga bata? Natutulog na sila. Sagot ko, nagtataka kung bakit iyon ang una niyang tanong. Bigla niyang iniabot ang isang papel sa akin. Hindi ko alam kung saan niya yun nakuha, pero halata sa kanyang mukha ang kaba. Binuksan ko ang papel at ang nakita ko ay isang larawan. Isang litrato ng kanya, kasama ang isang babae, nakangiti habang magkahawak kamay. Ang litrato ay malinaw na kinuha sa isang lugar na hindi ko kilala. Ang babaeng kasama niya ay hindi ko rin kilala, pero alam ko kung sino siya. Hindi ko na kailangang magtanong, "Sinundan mo ba ako?" Tanong niya, magkahalong galit at takot ang nasa boses niya. Hindi ko siya sinagot. Hindi ko alam kung saan galing ang litrato, pero alam kong hindi ako ang kumuha nito. At sa unang pagkakataon, tumingin ako sa kanya ng diretso, walang takot, walang pag-aalinlangan. Bakit mo ako tinatanong? Hindi ba dapat ako ang nagtatanong sa'yo? Hindi siya sumagot. Ngunit bago niya pa man magawang dumepensa,
Narinig namin ang tunog ng isang motor na biglang huminto sa harap ng bahay. Napatingin kami sa pintuan at bumukas ito. Isang lalaki ang pumasok, matangkad, nakasuot ng itim na jacket at may dalang envelope. Tumingin siya sa asawa ko pagkatapos sa akin. "Ikaw ba si Elena?" Tanong niya, gamit ang pangalan ko. Tumango ako, hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Iniabot niya ang envelope sa akin at bago siya lumabas, binitiwan niya ang isang huling salita. "Alam mo na kung ano ang dapat mong gawin." Maaga akong gumising ng umagang yon. Tahimik ang paligid, pero sa loob ko, may bagyong hindi maipaliwanag. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero parang may gumabay sa akin para bumangon ng mas maaga kaysa sa normal. Habang humihigop ng kape sa kusina, naramdaman kong may kakaiba. Ang bigat sa dibdib ko, ang lamig ng hangin. Parang may paparating na mas masakit pa sa lahat ng naranasan ko. Hindi umuwi si Ramil kagabi. Madalas itong nangyayari, pero palagi akong naghihintay. Lagi kong iniisip na baka may dahilan, baka may trabaho, baka nagkasakit. Pero alam ko ang totoo. Alam ko kung saan siya pumupunta. Ang sakit lang tanggapin. Ilang beses ko na siyang nahuli, pero palagi lang siyang humihingi ng tawad at palagi kong pinipili ang maniwala sa mga pangako niyang magbabago siya. Para sa mga bata, sabi ko sa sarili ko, pero anong klaseng pamilya ang meron kami kung lagi akong umiiyak sa gabi at siya naman ay masaya sa piling ng iba? Inabot ng 10:00 nang magdesisyon akong maglinis ng kwarto namin. May pakiramdam akong may dapat akong makita. Isang bagay na magpapatunay sa hinala ko. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang iniisip ko, pero hindi ko iyon mapigilan. Habang tinutupi ko ang mga damit niya, may nahulog na piraso ng papel mula sa bulsa ng pantalon niya. Isang resibo sa isang motel. Kagabi, bumagsak ang mundo ko. Ang mga kamay ko nanginig habang binabasa ko ang detalye. Ang oras, ang lugar, lahat tumama. Alam kong hindi ito aksidente. Alam kong hindi ito pangkaraniwang resibo. Tumakbo ako sa banyo, nagkulong, at doon ako sumabog. Ang tahimik kong iyak ay naging hagulgol na hindi ko na mapigilan. Ang daming tanong sa isip ko. Bakit? Hindi ba sapat ang pagmamahal ko? Hindi ba sapat ang mga sakripisyo ko? Ano bang kulang sa akin? Pagkatapos ng ilang oras, nagdesisyon akong harapin siya. Hindi na ito tulad ng dati. Hindi na ako magpapanggap na okay lang. Tinawagan ko siya, pero hindi siya sumagot. Paulit-ulit akong nagdial, pero wala pa rin. Hanggang sa may dumating na mensahe mula sa kanya. "Busy ako. Huwag mo akong istorbohin." Halos itapon ko ang telepono ko sa galit. Busy siya? Busy siya sa ano? Sa babae niya? Sa kasinungalingan niya? Sa kawalang hiyaan niya? Pero imbes na magwala, nagdesisyon akong maghintay. Alam kong uuwi siya at doon ko siya haharapin. Bandang 3:00 ng hapon, dumating si Ramil sa bahay. Pagod ang itsura niya, pero may kakaibang nanangiti sa labi niya. Hindi ko alam kung paano niya nagagawang ngumiti habang ako ay halos mawasak na. Tiningnan niya ako, pero parang hindi niya napansin ang pamumugto ng mga mata ko. "Oh, bakit parang tulala ka diyan?" Tanong niya, na para bang wala siyang kasalanan. Kinuha ko ang resibo at tahimik kong inilapag iyon sa harap niya. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang inaasahan ko, pero hindi ko inaasahan ang ginawa niya. Napatingin siya sa papel, ngumiti, at tumawa ng mahina. "Ito lang pala ang drama mo," sabi niya, habang tumayo at binuksan ang ref. Halos hindi ako makapaniwala. Hindi man lang siya nag-sorry. Hindi man lang siya nagpaliwanag. Parang wala lang sa kanya. "Ramil, ano ito? Ano ang ibig sabihin nito?" Tanong ko, pilit nilalabanan ng panginginig ng boses ko. "Alam mo na kung ano yan, hindi ba?" Sagot niya, habang kumukuha ng tubig. "Kung alam mo na, bakit pa nagtatanong?" Parang gusto kong sumigaw, gusto kong magwala, pero naubos na ang lakas ko. "Ramil, ilang beses mo nang ginawa ito. Kailan ka titigil? Hindi ba ako sapat sa'yo?"
Tumayo ako, hinarap siya at hinawakan ng braso niya. Pero tinanggal niya ang kamay ko at tumingin sa akin ng malamig. Ikaw ang pumili ng buhay na ito, hindi ba? Sabi niya nang may halong pangungutya. Kung hindi mo kaya, umalis ka. Hindi kita pinipilit. Parang binagsakan ako ng langit at lupa. Ang lalaking pinili kong mahalin. Ang lalaking sinakripisyo ko ang buong pagkatao ko para sa kanya. Ganito ang tingin niya sa akin. Ganito niya ako tratuhin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Tumalikod ako. Pumasok sa kwarto at nagkulong. Umupo ako sa kama. Hawak ang resibo at pilit iniisip kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon. Pero bago pa ako tuluyang lamunin ng lungkot, may napansin ako. Sa likod ng resibo, may nakasulat na pangalan. Babae at isang numero. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero kinuha ko ang telepono ko at tinawagan ng numero. Ilang ring lang, may sumagot na babae. Hello? Sabi niya, malamig ang boses. Hindi siya nagtanong kung sino ako. Parang alam na niya. Ikaw ba si Ramil? Dagdag niya. Halos hindi ako makapagsalita. Pero bago pa ako makapag-react, narinig ko ang sinabi niyang hindi ko inaasahan. Pasensya ka na, pero hindi na kami nagkikita. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi niya sa'yo, pero tapos na kami. Matagal na. Nanlaki ang mga mata ko. Kung tapos na sila, sino ang kasama niya kagabi? Pagkalipas ng ilang linggo, nanibago ako sa katahimikan sa bahay. Hindi ko alam kung ako ba'y dapat matuwa o mangamba. Si Efren, ang asawa kong mahilig magliwaliw, ay tila naging mas maingat sa kanyang kilos. Hindi ko na siya nahuhuli sa mga tawag na palihim, sa mga usapan na may halakhak ng ibang babae sa linya. Bigla siyang naging mapanatag, halos parang ibang tao. Ngunit sa bawat pag-uwi niya, may kakaibang bigat sa kanyang mga hakbang. Palagi siyang tahimik, laging maagang natutulog. Parang may itinatago, ngunit hindi ko mawari kung ano. Isang gabi, habang nilalabhan ko ang mga damit niya, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. May mansa ng lipstick sa kwelyo ng kanyang polo. Hindi iyon ang unang beses, pero ang kulay na yon, isang mapusyaw na rosas, ay pamilyar. Parang kilala ko ang may-ari ng kulay na yon. Hindi ko alam kung bakit, pero bumalik sa akin ang alaala ng isang babaeng madalas kong makita sa opisina ni Efren tuwing dadalaw ako noon. Si Liza, ang sekretarya niya. Nanginginig ang kamay ko habang binanlawan ang damit. Sa kabila ng lahat ng pagtatangka kong magpakatatag, naramdaman ko ang matinding kirot na muling lumukob sa puso ko. Nagawa ko ng tiisin ang mga kalokohan ni Efren sa mahigit 10 taon naming mag-asawa. Pero bakit pakiramdam ko'y mas malupit ang pagkakataong ito? Pakiramdam ko'y hindi lang ito simpleng panloloko. Parang may mas malalim na dahilan. Kinabukasan, nagdesisyon akong sundan siya. Hindi ko na kayang magbulag-bulagan. Dahan-dahan akong nagmaneho sa likod ng kotse niya habang papunta siya sa isang lugar na tila hindi niya madalas puntahan. Bawat liko, bawat preno, bawat segundo, parang may bumubulong sa akin na huwag nang ituloy. Pero hindi ko na kayang magpigil. Kailangan kong malaman ang totoo. Huminto si Efren sa tapat ng isang maliit na bahay. Hindi ito ang bahay na karaniwan niyang dinadalaw kapag may kalokohan siya. Lumabas siya ng kotse, hawak ang isang maliit na pakete, tila may laman na regalo. Nagtago ako sa likod ng puno. Pinagmamasdan ang bawat kilos niya. Hindi ko alam kung anong klaseng sakit ang nararamdaman ko noon. Galit ba? Takot? O pagkadurog? Hindi ko na rin alam kung ano ang gagawin ko kung sakaling makita ko ang babaeng yon. Maya-maya, bumukas ang pinto. Sa halip na si Liza ang bumungad, isang mas bata na babae ang lumabas. Hindi ko siya kilala, ngunit may kakaibang pamilyar sa kanyang mukha. Napansin ko ang mapusyaw na rosas na lipstick sa kanyang labi. Ang parehong kulay na nakita ko sa kwelyo ng polo ni Efren. Nakangiti siya, tila sabik sa pagdating ni Efren. Nag-usap sila, mahina lang, hindi ko marinig. Pero ang bawat galaw nila ay parang tinutusok ang puso ko.
Kitang-kita ko ang kaswal na hawak ni Efren sa kanyang braso, ang malambing na pag-abot ng pakete, ang angiti nilang dalawa. Parang hindi na ako ang asawa niya, parang hindi na ako ang babae sa buhay niya. Biglang bumalik sa akin ang lahat ng alaala. Ang mga gabi ng pag-iyak, ang mga hinala, ang mga pangakong binitiwan niya noon na hindi na siya uulit. Ang lahat ng yon ay parang walang saysay. Ang sakit ay tila isang matalim na kutsilyo na paulit-ulit na itinutusok sa akin. Hindi ko alam kung paano ako nakabalik sa bahay. Parang lumilipad ang isip ko. Tulala, walang direksyon. Sa loob ng maraming taon, tiniis ko ang lahat ng kasalanan niya. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na para ito sa pamilya namin, sa mga anak namin. Pero sa sandaling iyon, parang naubos ang lahat ng dahilan. Hindi ko na alam kung kaya ko pa. Pagsapit ng gabi, umuwi si Efren. Wala siyang kaalam-alam sa mga nakita ko. Inabot niya sa akin ang isang sobre, sinabing bonus daw mula sa opisina. Tumitig ako sa kanya, pilit hinahanap ang sagot sa mga mata niya. Pero nangungusap ang katahimikan niya, parang sinasabi niyang huwag na akong magtanong. At sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko na siya kinumpronta. Hindi ko na siya tinanong kung saan siya galing o kung sino ang kasama niya. Wala na akong lakas para sa sagot. Ngunit bago siya matulog, isang bagay ang hindi ko inaasahan. Lumapit siya sa akin, niyakap ako ng mahigpit at bumulong. Pasensya ka na. Mahal. Alam kong marami akong pagkukulang, pero tandaan mo, ikaw pa rin ang pamilya ko. Kahit anong sakit ang nararamdaman ko, may bahagi sa puso ko ang gustong maniwala sa kanya. Pero sa likod ng mga salitang yon, may naglalarong tanong sa isip ko. Sinong pamilya ang tinutukoy niya? Kami ba? O sila? Nang gabing yon, hindi ako nakatulog. Habang nakahiga si Efren, payapa at walang alam, pilit kong binubuo ang mga piraso ng kwento sa utak ko. Pero bago sumapit ang umaga, isang tawag ang dumating sa cellphone niya at hindi niya iyon sinagot. Nang makita ko ang pangalan, nanlamig ang buong katawan ko. Liza,